Mas marami nagtatanong, Dok, ano ba ang pwede kong kainin para makadagdag sa magandang balat? Bakit gusto natin na maganda yung balat natin? Siyempre, marami nagtatanong, anong pwedeng kainin? Very concerned tayo sa ating beauty kasi ito yung nakikita sa atin pag tayo ay may kausap. Ito kasing balat natin, parang ito yung balot or shell natin. Siya yung unang napapansin. May mga pangkaraniwang problema ang ating balat katulad ng acne o yung tinatawag na tagyawat. Bakit nagkakaroon ng tagyawat or acne? Kasi yung ating hair follicles o yung pores yung nakikita natin ay nababarahan ng oil, yung sariling oil natin galing sa katawan. Tapos kung merong nakatirang bakterya dun sa ating balat or naipasa natin, humawak tayo dun sa parting yon ng ating balat. So nabarahang hair follicles or pores, nabarahan ng oil plus bacteria, ang kinalalabasan, pimples o tagyawat or acne. Ang isa pang karaniwang problema ng ating balat ay wrinkles, kung saan ang collagen at elastin ay nababawasan na, lalo na pag-edad, kung tayo ay naaarawan. Ang damage sa balat ay dahil sa chemical process, kung saan ang mga free radicals, ito yung mga unstable na molecule, sinisira niya yung mga healthy cells ng ating balat. Anong magagawa natin para mabawasan ito? Una sa lahat, pwede tayong kumain ng mga antioxidants. Ano ang mga antioxidants? Vitamin A, C, E, selenium. Yan, depensa natin yan sa free radicals. Ngayon, bibigyan ko kayo ng example. Vitamin A or yung tinatawag nating beta-carotene. Para ito sa repair ng ating body tissue or body cells. At protection din sa damage dulot ng araw. Ano yung mga example nito? I-focus natin, Kamote. Ito ang ating kamote. Kamote. Ang palatandaan ko dyan, 4Ks. Ano ang 4Ks? Kamote, carrots, kalabasa, kamatis. Yan, yung magkakatabi niya na madaling tandaan. 4Ks. Ito, lalo na itong kamote, ito, number 1 na nagbibigay ng beta-carotene. Talagang 120% ang kailangan nating beta-carotene sa bawat araw. Makukuha na natin sa isang kamote. Yan. Bukod pa dyan, meron ding vitamin A or beta-carotene ang mga lechugas. Tulad nito, yung mangga, nakalimutan ko lang, nilagay lang kasi sa ref. Tapos spinach, bayabas, marami yang vitamin A. Pagdating naman sa vitamin C, kailangan natin ito dahil sa paggawa ng collagen. Collagen at proteksyon sa free radicals. Ano ang pinanggagalingan ng vitamin C? Number 1 dyan, bayabas. Bayabas, okra, mangga, kalamansi, yung mga dalandan, yung mga citrus kung tawagin. Sili, melon, strawberry, at yung tinatawag kong 4Ps. Ano yung 4Ps? Pineapple, papaya, pepper. Ayun ang aking pepper sa dulo, at pakwan. So, 4Ps pineapple, papaya, pakwan, at pepper. Vitamin E. Kailangan to ng ating balat. Protection naman ng balot ng ating cell or cell membrane. Ano ang mga pinanggagalingan o pwede natin kainin na mayaman sa vitamin E? Number 1 dyan, avocado. Avocado, mani. Isama na natin yung peanut butter kasi gawa yan sa mani. Red bell pepper, maraming vitamin E. At kung gagamit kayo ng oil, pwede ang canola oil. Ito, example ng canola oil. Mangga, papaya, broccoli,
at tomato paste. So, galing sa kamatis. Selenium. Ang selenium, protection natin mula sa damage ng araw. Anong pwedeng panggalingan? Tilapia, talaba, baka, laman ng baka, hipon, brown rice, pitso ng manok, itlog, kabute. Ito, meron tayong mushroom. Yan ang kabute. At yung delatang light tuna. Yan ang pinanggagalingan ng selenium. Kailangan din natin ng zinc para ma-maintain ang ating collagen. Pag kulang sa zinc, namumula, nagkakaroon ng mga nana yung ating balat at nagbabalat-balat or nagiging scaly ang ating skin. Ano ang sources ng zinc? Talaba. Talaba, baka at pork tenderloin o yung laman, peanut butter, kasoy, mani, walnuts. Walnuts yung kinakain natin mga nuts. At green peas. Itong green peas na to, marami ang zinc. At para sa ating balat o para tayo ay kuminis at gumanda, kailangan din natin ng omega-3 fatty acid. Ito, protection din natin sa damage dulot ng araw. Ano ang mayaman sa omega-3 fatty acid? Marami tayo niyan dito sa ating bansa. Unang-una na dyan, dilis, sardinas. Yan na, sardinas, dilis, tawilis, hasa-hasa, alumahan, galunggong, tamban, walnuts, ang canola oil meron din. Again, talaba. Tapos yung mga seaweeds o yung natag nating lato or nori, mayaman din yan. At para gumanda ang ating balat, dapat marami rin tayong tubig sa katawan para ma-hydrate ang ating balat. So, kung kulang tayo sa water, syempre magkukulo-kulubot ang ating balat. Kaya gusto natin marami tayong water. At pwede tayong kumain ng mga prutas at gulay na matubig. Ano ang example nun? Again, ulitin ko, 4-piece. Yung 4-piece natin, mayaman yan sa tubig. Yung pakwan, papaya, pineapple, peppers, isama nyo na dyan yung melon, mangga, kalamansi, dalandan, di ba matubig yan pagdating sa gulay, broccoli, carrots, kaya nga siya ginagawang juice, cauliflower, lechugas, kabute, yung kabute natin, di ba pag gininsan nyo to, nagtutubig talaga, at yung ating kalabasa, matubig din yan, kaya mabilis lumambot. Isa pang nakakatulong o maaaring makatulong sa pagpapaganda ng ating balat, tsaa. Ito ang example ng tsaa. Yan. Tsaa natin yan. Ang tsaa kasi merong polyphenols or antioxidants. At saka, isa pa, matubig din to kasi kailangan mo ilagay sa tubig para inumin. Yung polyphenols, yun yung maaaring makatulong sa pagpaganda ng ating balat. Dark chocolate. Pagdating naman sa dark chocolate, hindi ko kayo binawalan sa pagkain ng mga mamantika kasi sinabi nga natin, iba naman ang dahilan ng tagyawat o pimples, yung pagbabara ng pores natin na lalagyan ng oil, tapos pagkakaroon ng bacteria. So, pwede tayong kumain ng dark chocolate kasi gawa ito sa kakao. Alam naman natin na ang kakao ay antioxidants na maraming flavonoids. Yan. At nakakapasaya din ang flavonoids. So, antioxidant na flavonoids. Pagdating naman sa mga lato or seaweeds, ito, masarap din kasi itong mga, sa palengke, meron talaga mga lato, pero yung lato or seaweeds or nori, marami siyang phytonutrients para sa balat, buhok at kuko. Mayaman pa ito sa iron, sa iodine, sa zinc, sa omega-3 fatty acid, at sa selenium. So, medyo madami-dami lang yung na-example natin. Pero,
ito talaga yung mga dapat nating kainin para makatulong sa ating magandang skin. Yes, Doc Willie? Yes, kinakain mo ba lahat to para gumanda ka? Yes, basta prutas, gulay, kaibigan yan ng bawat isa. Okay, so ang daming na-research ni Doc Lisa na nakakatuwa. Sa lahat ng mga pagkain, ano dito yung kaya nila bilhin, mura, affordable, na very effective? Sa atin, dito sa ating bansa, talaga naman mas mura-mura ang mga gulay. Yan, lagi natin sinasabi, gulay. Tapos sa atin, marami kasing isda or seafoods eh. Tapos kung ano ang napapanahon na prutas, yun yung ating bibilin para mas mura-mura. Gaya ngayon, ang pakwan naman ngayon, tsaka mangga, whole year round na sa ating bansa, ano. Pero like yung mga strawberry, mas mura yan kapag summer. So kapag tag-init, mas bumili kayo ng strawberry. Yes, pero sa akin ang favorite ko, pakita mo to, Jessa, itong tatlo, yan, carrots, kamatis, kalabasa. Ito talaga pampaganda. Ang ganda ng kulay niya talaga. So marami siyang mga vitamins. Yes, Doc Lisa, ako naman. Yes. Thank you very much. Ikaw ba? O si Jessa na lang? Ako na lang. Okay, ang next topic natin, dito tayo, lipat tayo. Sige. Salamat kay Jessa. Tatawagin natin ulit. Kung may questions, Doc Lisa, sabihin mo sa akin. Salamat sa lahat na nag-like. Salamat sa lahat na nag-share. So, may tips si Doc Lisa, pampaganda. Dami na na-prepare. Ang topic ko ngayon, nakita ko kasi about first aid. Hindi pa tayo nagtatopic ng first aid. Kailangan may alam tayo sa first aid. Lalo na ngayon, maraming mga disaster, kakasakit, banggaan. So, may basic first aid. Pero bago yung first aid, pakita natin muna, Doc Lisa, yung pampalakas ng katawan. Basically, alam nyo naman yung pampalakas, di ba? Siyempre, tulog, pahinga, iwas stress, di ba? Exercise. Pero meron mga ibang home remedies para lumakas ang katawan natin. Maganda rin itong mga tips. Iba naman dito sa tingin ko, medyo effective din. Katulad nito, merong lemon water or calamansi water. Ang ganda ng napakita niya. Ayan, oh, see? So, sa akin, konting lemon lang nilalagay ko. At dapat, pag gagawa tayo ng lemon water, ideally, siguro lagay nyo sa refrigerator o baka in 2 to 3 hours, inumin nyo na. Huwag yung masyadong matagal din na nakababad. Ha? Baka mawala na yung sustansya. Ginger, magandang ginger sa labat. Diba, Doc Lisa? Pwede sa vocal cords, pag namamaos, luya, pampalakas din yan. Ito, green tea. Napakaganda ng green tea. Meron naman mga mumurahing green tea lang eh. Piliin nyo yung walang caffeine. So, ang green tea, yan, hot water at remove tea bag. Luya. Luya and garlic. Maganda. Luya. Ito, garlic, bawang. Ako kasi nahalo ko lang sa pagkain eh. Merong mga pagkain. Ang bawang kasi, kahit papaano nakakatulong konti sa cholesterol, pampababa. Sa blood pressure, hindi gaano, pero pwede na rin, healthy pa rin siya. Huwag lang masyadong marami, huwag din masyadong matapang. Huwag, siguro mga 2 to 3 cloves, 3 butil nito, araw-araw pwede na. Yogurt, very healthy ang yogurt, probiotic siya. So, gatas or yogurt may tulong din sa ating katawan. Kasama na rin yung mga milk products tulad ng mga keso, milk products din siya. Yes, pakita natin. Basic emergency kit na kailangan natin. Next time, tuturo natin yung first aid kit. Pero sa akin, sa tingin ko sa mga bata, ito siguro tip ko para sa mga kababayan natin. Mga nanay, bigyan nyo ng pito yung mga bata. Ha? Pito. May pito ako dyan. Hindi ko na nakuha. Napakalaking bagay yung pitong yan. Ha? Pito. Bakit siya napakalaking bagay? Inaral namin yung mura and effective. Una, mura lang ang pito. Second, let's say sa mga disaster. Nakita niyo yung mga disaster na wag naman sana mangyari. Let's say may nabagsakan yung bahay, napunta sa ilalim yung tao. Siyempre, nalubog ka. Sana wag mangyari, pero meron silang sinasabing mga earthquake, lindol. Pag nalubog ka kasi, nasa ilalim ka ng nadaganan ka, ang gagawin mo, sisigaw ka. Parang
tulong, tulong, sisigaw ka, di ba? Pero hindi ka pwede sumigaw ng sumigaw. Pag sigaw ka ng sigaw ng tulong, wala pang 10 minutes, ubus ka na. Ubus na yung hangin sa baga, wala ka ng energy, lupay-pay ka na. Ang pinaka malakas, maingay, pito. Kita mo yung mga pulis, di ba? Kung may pito, yung mga guard. Pag may pito, talagang napakalakas niya at konting hangin lang, konting blow lang, pipito na. Makakatagal ka kahit 1 day, 2 days, makakapito ka. Kahit yung mga aso, maririnig yung pito. Pito, napakahalaga. Secondly, sa mga kababaihan, baka ma-rape, di ba? Merong mga masasamang loob, magnanakaw, may dalang kutsilyo, may mangre-rape. Pag may pito, napakaingay niyan. Para siyang early warning device eh. So, very effective yan. So, mura lang ang pito. May nakita ko mga 20 pesos. So, pito para sa mga bata, para sa mga Boy Scout, di ba? Pito, very effective. Meron pa ako tuturo sa kanila, Doc Lisa. Kung may questions. Ang dalawang pinakamura, kailangan lahat ng bata, lahat ng babae, hindi naman kayo makakadala ng kutsilyo or pepper spray, di ba? Mahal yun. So, pito, number 1. And second, kailangan may panyo. Kung gusto nyo mas magandang panyo, pwede yung bandana na mas malaki. Ito, simple lang panyo ko. Pero ang panyo, talagang pang first aid siya eh. Palagay natin, may sugat. Nasugat ka dito, di ba? Nasugat. So, ang first aid sa sugat, mamaya ituturo ko, ipipress mo siya. Malinis yung panyo mo, nakapress lang. Press mo 5 minutes, 10 minutes, para mawala. Kung wala ka dalang panyo, paano mo ipipress, di ba? Palagay natin, may sugat, meron kayo ipapahid na cream, o meron nilalagay na betadine, wala kang makuhang bulak, pwede mo rin gamitin ito, pampress. Palagay natin, napilay. Napilay ang paa, napilay ang kamay. Ang isang first aid din, isusupport mo yung bagay na napilay. Doc Lisa, ito, pakita nga natin itong kamay mo. Maganda. Ito, ganda. So, palagay natin napilay ito, susupport natin siya. So, ang support, ikot-ikot mo lang siya. Support na yun. Ikot mo lang siya. Hindi naman kailangan matalino eh. Style lang eh. Ikot mo lang siya. Mas maganda nga may clip, kung may clip ka, so iikot mo lang siya. Yan, para may support siya. Yung iba kasi may clip pa dito, kiniklip natin dito. Para lang hindi siya magalaw. Diba? So, maraming use ang panyo. Isa pa. Let's say, tinamaan yung mata. Diba? Tinamaan yun ng mata, napuwing. Ang first aid dyan, tatakpan mo yung mata para hindi na makuskus. Diba? So, pwede rin to sa mata. Di ba, nilalaro ito ng mga bata. Pwede natin ikot-ikutin. Pwede mo siya itakip dito sa mata. Nakatakip siya ngayon. Di ba? Iproprotect mo siya. So, maraming use siya. Tourniquet. May mga pagkakataon yung talagang malakas ang dugo. Nagto-tourniquet lang tayo. Yung sobrang lakas ng dugo. Let's say talagang nabutas yung ugat, tumudugo. So, kailangan mo ihinto. Ito, bihira lang to ginagawa, hindi lagi. Yung talagang sobrang lakas na bleeding, tino-tourniquet mo, itatali mo siya talagang masikip. So, tatali mo siyang masikip na talaga. So, masikip hanggang mahinto yung pagdurugo. Pero bihira lang to ginagawa, Sa severe bleeding lang yan, tourniquet gagamitin natin. At isa pa, ang daming use talaga nitong panyo. Nakakatuwa. Sa mga bata, di ba mga Boy Scout? Isa pa sa panyo, let's say, napilay ang kamay, na-injure, o baka yung kamay or yung shoulder, pero kadalasan yung kamay. So, kailangan, hindi mo siya magagalaw eh. Kailangan i-steady mo to. So, isang paraan, kung meron kayong bandana, mas maganda eh, mas mahaba yung bandana. So, pwede nakalagay siya dito at susuporta mo dito. See? So, medyo relax yung kamay mo. Dapat nakaikot pa yan. Ganyan lang. Ganito lang siya. See? So, marami talagang purpose ang mga panyo natin. At last na lang, kung may kalabang kayo, babarilin na kayo, pwede kayo mag-surrender, di ba? Surrender. So, maraming use ang pito at panyo. Mura lang, matipid lang, very effective. So, sa lahat ng mga pinakita dito, actually imported to, sa akin, pito at panyo ang effective. Cellphone kasi pag walang signal, wala na eh. Pag walang signal,
mauubos na. Di ba? Siyempre, sa emergency, kailangan may pagkain din tayo. Yan ang hinahanda. Next. So, basic first aid para sa lahat ng kababayan natin. Gagawin natin. Help, emergency. Yan. Katulad yan ng mga emergency. Alam nyo ba gagawin sa mga bleeding? Choking, nagcho-choke, nabubulunan. Alam nyo ba gagawin? Tatapikin natin yung likod nito. Ha? Tatapikin natin yung likod. Hindi siya makahinga. Dami niya kinain pizza eh. Heart attack yan, ha? Sa mga kababayan natin, naturo ko na sa inyo, basta nakakita kayong tao, nakahawak yung kamay sa dibdib, 99% heart attack. Kahit anong foreigner man siya, kahit American siya o Japanese siya, basta na heart attack, yan ang itsura nila. Minutes could make a difference for a heart attack. Siya, choking. 4 rules. Siyempre, pag may sakuna, tatawag muna tayo ng tulong. Di ba? Next, tutulungan natin yung biktima. Bring help to the victim. Next, ABC. Ha? ABC. Tuturo ko sa inyo ABC. A, airway. B, breathing. C, circulation. May tuturo ko yan. A, B, C. And do no further harm. Di ba? Kung di tayo marunong, baka kausapin na lang, pakalmahin lang yung pasyente. Sabihin na sa kanya na, darating na yung tulong. Malaking bagay na yun. Okay, evaluate the scene. Safety. Yan. May mga pasyenteng may medical tags para alam mo kung anong sakit niya. Tapos tingnan mo siyempre ulo hanggang paa. Oo. Pwede galawin ang biktima. Kailan ginagalaw ang biktima, kailan hindi ginagalaw. Sa akin, ayaw mo lang naman galawin yung biktima kung may konti lang pagkakataon eh. May injury sa neck, diba? Ayaw mo galawin. O baka may pagdurugo na gano'n. Misa kasi yung mga may saksak, ayaw rin ng mga doktor na tinatanggal yung depende eh. Kasi minsan yung nasaksak, yun yung nagpa-plug eh. Pag tinanggal mo, lalong bubulwak yung dugo eh. So, depende. So, bihira lang naman yung pagkakataon na hindi kailangan galawin. Sa tingin ko, mas maraming pagkakataon na talaga palagay natin nasa gitna ng kali, na dun yung biktima. Alam ka naman hindi mo ililipat, baka masagasaan pa, di ba? So, ilalagay mo siya sa safe area. Pero bago mo tulungan yung biktima, siguraduhin mo, number 1, na safe ka rin. Kasi mamaya, ikaw ang tumutulong, ikaw pa mababangga. Yung titingnan mo rin, i-scan mo yung area na safe ka. Tawag ka muna ng tulong. Pag tawag mo ng tulong, bago mo tulungan yung pasyente. Ito yung ABC natin, ha? Number 1. A, airway. Titingnan mo yung... Yan. So, pag hindi humihinga, gagawin natin yung cardiopulmonary resuscitation. Hinihiga natin yung pasyente. Ganyan. Okay, ganito yung style. So, check mo muna airway. Titingnan mo muna kung maganda yung paghinga niya. Airway. B, breathing. Titingnan mo kung humihinga ba siya. Humihinga, titingnan mo kung may hangin lumalabas, tumataas, bababa yung dibdib, breathing. C, circulation. Kinakapa ko yung pulso dito sa leeg eh. Ito yung secret ko eh. Yung iba, kinakapa yung pulso dito o ibang pulso dito. Ako hindi yun ang ginagawa ko. Shortcut ako. Pag may pasyente, ang pulsong kinakapa ako dito lang. Carotid. Kasi minsan, Doc Lisa, pag yung pasyente bagsak yung blood pressure, wala ng dugo, tagilid na, talagang malapit ng mamatay, talagang serious siya, nawawala yung pulso sa ibang parts ng katawan. Ibig sabihin, ang gagawin ng katawan, hindi na ako magbibigay ng dugo sa kamay, sa paa, lahat ng dugo ilalagay ko na lang sa ulo. Yan ang self-defense ng katawan natin. Kung talagang tagilid na, puso, preserve the brain, yun na lang siya. Doon niya pinapasok. Kaya, pwede mawala yung pulso sa lahat, pero yung pulso sa leeg, hindi pwede mawala. Kasi yan yung supply sa brain natin. So, pag nakita nyo hindi humihinga, tapos walang pulso, or mahina yung pulso, pwede kayo mag-CPR. Ganito yung ginagawa natin. See? So, nakaluhod yung pasyente. Diretso yung tagal namin nagsi-CPR dati, nung medical clerk, intern, resident, diretso lang.
ang siko at dadaganan ng actually mga 2 inches mga 4 centimeters. Basta medyo malalim yung lubog dapat. Dito, sa taas ng sternum, dito sa gitna. Okay? So, mga 30 times yan na mabilis. Mabilis ang pump. Mabilis ang pump. Hindi na 1,001, 1,002, mabilis na. Tuloy-tuloy na. 1, 2, 3, 4, mabilis. Mga 30 times. At sa umpisa nga, kadalasan, tinitilt head natin yung bakit natin tinataas yung ulo. Kasi pag tinitilt natin yung ulo ng pasyente, anong nangyayari? Lumuluwag yung paghinga. Minsan may nakabara lang sa bibig, baka may pustiso, nakabara. Pag tinilt mo, tinitingnan rin natin yung bibig na walang laman. Baka may nakabara lang, nag-choke lang siya. Okay? Ngayon, ideally sana, mas maganda sana kung marunong kayo, after 30 chest pumping, meron ding pwede ka huminga sa bibig o sa ilong. Pag sa bibig, tatakpan mo yung ilong. Hihinga dito ng 2 beses. Kung sa ilong ka magbo-blow, tatakpan mo yung bibig sa ilong. Kadalasan ginagawa namin 30 times sa dibdib or more, tapos mga 2 times. Mas maganda kung dalawang rescuer ang gagawa. Meron sa bibig, meron sa dibdib. Pero ngayon, sa Amerika, ayaw na nila mag-mouth-to-mouth. Hindi na nila ginagawa. Bakit? Takot sila sa AIDS Takot sila sa AIDS, sa mga sakit. Kaya hindi na nila ginagawa. Although meron na silang minsan yung parang plastic na nakakover. Pero kung talagang gusto nyo tulungan talaga yung pasyente, unahin yung chest compression para may dugo mag-circulate. Pero kailangan din yung mouth-to-mouth ideally. Ibig sabihin, pinakamaganda, pwede rin na. Okay? Continue hanggang dumating ang rescue ng pasyente. Yan ang CPR. Kailangan matutunan to ng bawat tao. Okay? Pero siguraduhin nyo minto yung puso at yung anyway, kung buhay naman yung pasyente, aaray siya, gigising din siya. So, hindi mo rin naman matutuloy yan. Bleeding, yan, pagdurugo, anong gagawin natin? Kahit anong pagdurugo ang gagawin natin ay stop the flow of blood. Paano stop? Pressure lang, pressure. Kahit anong dumudugo, i-press mo lang siya ng madiin. I-press mo siya ng mga 5 minutes, 10 minutes, titigil yung dugo talaga. Kahit saan. Kahit ano, i-press mo lang siya. Minsan nga, pag yung gums natin dumudugo, hindi mo mapipress magmumug ka na lang ng malamig na tubig, pwede rin. Pero kahit anong pagdurugo, press mo 5 to 10 minutes, walang bitawan. Kailan hindi hihinto yung pagdurugo? Kung meron kang iniinom na aspirin, Coumadin, Pradaxa, meron kang gamot na pampalabnaw ng dugo. Minsan, ganoon. Hindi tumitigil. Titigil pero medyo matagal. Wear gloves. Actually, sa first aid, kailangan may wear gloves. Depende. Siguro, ingat na lang tayo. Kung wala kang gloves, gusto mo tulungan, gamit ka na lang siguro ng panyo. Pwede pa. Diba? Kasi, actually, nasa sa iyo yan kasi. Pwede ka mahawa ng hepatitis, pwede ka mahawa ng HIV, pero maliit lang naman ang chance. Kung yung dugo na hinawakan mo, may sugat ka, plate, may sugat ako, hinawakan ko siya. Pero kung emergency na, minsan, wala ka na magawa gusto mo talaga tulungan. Para sa akin pwede na lang panyo or mag-ingat ka na lang maigi na siguradong wala kang sugat. Kaysa hayaan nating mamatay yung pasyente. Cover the wound, takpan. Kung wala kayong gauze, panyo, apply pressure, diin lang. Yan. Ito maganda. Pag yung body parts, minsan may mga parte, let's say naputol yung daliri, ang gagawin sa first aid, kumuha lang ng ice, kumuha kayo ng isang plastic bag, tapos lagyan ng yelo, lagay yung body part doon sa loob. Tapos lilinisin. Clean plastic, Kailangan malinis yung plastic. Tapos actually, dapat nga naka-plastic muna yung naputol na parte bago mo ilalagay doon, bago mo lalagyan ng ice pabalot. Para hindi rin actually, sabi ng mga urologist, yun din ang tip natin So, kukwento ba natin? PG-13 tayo. Hindi, kukwento ko na rin.
Yung mga minamalas na mga lalaki na huli ng misis nila, may kabit, nagalit yung misis. Just in case lang just in case, tunay po to, just in case naputol yung ari nung lalaki, kukunin yung ari, lalagay sa plastic, lalagyan ng yelo, dadalhin agad sa emergency room, pwede pa iduktong. Kaya ibalik ulit ng urologist. Pero pag daliri, kaya rin balik ng mga. Ingat-ingat po tayo sa mga napuputol. Shock. Ang shock, ibig sabihin, hinimatay, bagsak ang blood pressure. Ganito ang tips natin. Usually, bagsak blood. Pahigain ang pasyente, biktima, pasyente. Baka giniginaw, pwede rin i-cover. Pressure niya, nagkukulang yung blood pressure sa ulo. Diba? Kulang ang dugo niya sa ulo Kaya siya in shock Gagawin, tataas mo yung paa. Ito ba? Tinaas yung paa. Konting taas.